Pinag-aaralan ng House Justice Committee ang desisyon ng Commission on Audit na nagpabasura sa apela ng Office of the Vice President kaugnay sa Notice of Disallowance para sa mahigit 73 million peso confidential funds noong 2022. Sabi ng isang miyembro ng komite, maaaring basehan ito para masabing may impeachable offense si Vice President Sara Duterte. Balita natin ni Tina Panganiban Perez. Sa Commission on Audit Decision Number 2026-171 na may petsang April 10, unanimous ang chairperson at dalawang commissioners ng COA sa pagbasura sa apela ng Office of the Vice President sa Notice of Disallowance sa mahigit 73 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022. Magugunitang noong December 21 hanggang 31, 2022, ginamit ng OVP ang 125 million pesos na confidential funds. Pero mahigit 73 million pesos dito ang disallowed ng COA. Kasama rito ang mahigit 69 million pesos na halaga ng pabuya in cash, in kind at gamot sa mga informant na sabi ng COA ay dapat suportado ng mga tamang dokumento na magpapatunay na matagumpay ang isinagawang surveillance operation. Sagot ng OVP, matagumpay ang operasyon nila dahil wala namang nangyaring aberya na konektado sa seguridad. Pero sabi ng COA, hindi ganun yun. Kasi dapat magsumite ang OVP ng accomplishment report na may breakdown ng pinagamitan ng confidential funds at bakit masasabing nagtagumpay ang mga ito. Disallowed din ang 3.5 million pesos na pinambili ng mga mesa, upuan, computers at printers. Sabi ng COA, kailangang may official receipts o sales invoice ang mga ito at hindi lang acknowledgement receipts. Sa apela ng OVP, sinabi nitong nalabag ang karapatan nito sa due process. Bagay na pinabulaanan ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Tingin ni House Justice Committee member Representative Terry Ridon, magiging basehan ang COA decision para sabihing nagkaroon ng impeachable offense ang bise. So the fact that the Vice President and two of her OVP officials are being asked to return 73 million is already the proof that that the use was improper, that the use was irregular, that there was a misuse of confidential funds. And therefore, I think as far as the House is concerned, it will basically rise to a level of an impeachable offense, particularly betrayal of public trust. Kasi syempre, public office is a public trust. Yung pong ganito pong paggamit ng pera, people had been jailed for less. Sabi ng isa pang miyembro ng Justice Committee na si Representative Joel Chua. Dito lumalabas, it's either mali yung paggamit, hindi nagamit ng maayos, or hindi na-justify yung paggamit. So, either sa kung ano man doon, ibig sabihin talaga may problema sa paggamit. Or hindi talaga mapaliwanag kung paano nagamit. Panawagan ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V na endorser ng Cabrera impeachment complaint, ibalik ni VP Duterte ang 73 million pesos at panagutan ang kanyang nagawa. Pero kapag isinauli ba ng bise ang 73 million pesos, wala na siyang impeachable offense? Hindi din po ma-absolve kung meron pong impeachment proceedings laban sa kanya. Kasi nga, yung pong acts ng misuse of confidential funds would constitute already a betrayal of public trust and impeachable offense ho yun. So, we will continue to proceed against the Vice President even if she actually returns yung pong 73 million. Inudyo ka naman ni Manila Representative Bienvenido Abante na nag-endorso rin sa Cabrera impeachment complaint si VP Duterte na humarap sa House Committee on Justice imbis na idaan sa mga press release at social media post ang kanyang mga paliwanag. Naniniwala ang ilang miyembro ng House Committee on Justice na mabigat ang mga nalantad na sa komite laban kay Vice President Sara Duterte. Pero may pagkakataon pa raw siyang kontrahin ang mga ito. Well, kung sa bigat at bigat, masasabi natin may puntos. Pero syempre, hindi mo naman po pwedeng sabihin na may probable cause na agad kasi hindi pa naman tapos yung committee hearing. O pwede pang magsumite ang defense ng kanilang mga ebidensya to disprove, di ba, or to rebut lahat ng mga allegations sa kanila.
Kaya nga po yung determination ng probable cause, sa dulo pa yan. Sinisika pa ng GMA News na makuha ang panig ni Duterte at ng OVP. Bukod naman sa 73 million pesos na disallowance, sabi ng COA, may isa pang notice of disallowance silang ipinadala sa OVP para naman sa 375 billion pesos confidential funds para sa first, second at third quarter ng taong 2023. Hindi malinaw kung nasagot na ito ng OVP. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA News. Ito ang GMA Regional TV News. Patay matapos makipagbarilan sa mga pulis ang isa sa dalawang suspect sa pang-hold up sa San Juan, Batangas. Base sa investigasyon, Miyerkules ng gabi na magkasunod na hinold up ng dalawang suspect ang dalawang convenience store sa Batangas. Tumakas ang dalawa sakay ng motorsiklo. Makalipas ang halos isang oras na mataan ng mga pulis ang dalawa sa Tiaong, Quezon. Pinahinto nila ang motorsiklo pero pinaputukan daw sila ng nakaangkas. Gumanti ng putok ang mga pulis at tinamaan sa ulo ang angkas. Dead on arrival siya sa ospital. Nakatakas ang motorcycle rider na tinamaan din ng bala hanggang mahuli siya kalaunan. Na-recover ang isang baril, mga bala at perang pinaniniwala ang ninakaw. Isang pulis ang sugatan sa insidente. Ayon sa Police Regional Office 4A, sumuko kalaunan sa Calamba, Laguna ang leader umano ng grupo. Wala siyang pahayag at ang sugatang suspect. Iniimbestigahan pa ang insidente. Nagpapatuloy ang pamimigay ng 5,000 pesos cash para sa mga driver at rider sa gitna ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Sa Quezon City, maagang pumila ang mga tricycle drivers sa Quezon City o Quezon Memorial Circle. Alauna pa ng hapon ang bigayan ng ayuda para sa mga tricycle driver. Pumila rin ang ilang delivery service at motorcycle taxi rider. Ang ilang TNBus driver naman ilang beses na nagbabalik-balik sa payout site dahil sa ibang schedule ng pamimigay ng ayuda at problema sa master list. Hiling nila, ipadala lang sa e-wallet ang ayuda sa halip na pumila. Dinagsari ng payout center sa Makati Coliseum ng mga delivery service at motorcycle taxi riders. Sakop ng payout center ang mga rider na taga Makati City, Mandaluyong, Manila at Pasay. Ayon sa taga DSWD roon, higit 7,000 riders ang inaasang mabibigyan ng ayuda rito. Posibleng abutin ng hanggang alas 6 ng gabi ang pamimigay ng ayuda. May ilang riders din ang nagkaroon ng problema sa pangalan sa master list. Sa bayan ng Sulub sa Davao del Sur, target mabigyan ng 5,000 pesos cash aid mula sa DSWD ang nasa 100 tricycle driver. Kahapon, nagsimula na magbigay ng ayuda sa bayan ng Matanaw. Bukas naman ay sa bayan ng Hagonoy mamimigay ng ayuda. Para naman sa iba pang pampublikong sasakyan sa rehiyon, inaasang isasagawa ang payout sa April 28 hanggang 30. Hindi pa rin makapaniwala sina Zephanie at Michael Sager sa magagandang feedback na nakukuha nila para sa kanilang afternoon prime series na Born to Shine. Samut-saring posts, edits, pati na memes ang nakikita nila online. At lahat daw ay validation for the hard work they put in the project. Grabe po, actually, tinatry ko po na hindi masyadong isipin yung kung ano yung nangyayari outside. I mean, parang gusto ko lang po mag-focus talaga dun sa process. Pero nakikita ko nga po na marami nating nagmamahal sa show, sa story, and sa mga characters namin. I'm just so happy po talaga. Seeing the edits that fans are making and their tweets, their comments, nakakatuwa lang that they like what they're seeing. Isang malaking bagay na hindi lang struggling performers ang nakaka-relate sa kwento ng Born to Shine. Kita rin kasi ang kwento ng pamilya at pagkakaibigan sa maraming tagpo ng serye. Ang buhay naman po maraming pagsubok talaga yan. So marami pang pagsubok na dadaanan. Hindi lang po si Jenny, kundi yung mga kaibigan niya, yung family niya. And dapat abangan nila yan kasi marami pang mga revelation. Bukod sa Born to Shine, thankful at excited naman si Michael dahil mapapanood na sa mga sinihan ang horror film na Huwag Kang Titingin. Ito raw ang kanyang first movie. We didn't expect what we were doing kasi imagination namin half of the time and seeing the final edit. Nakakatakot pala. We're so happy and thankful for the project. Nelson Canlas, nagbabalita para sa GMA News.
Huli kam sa Ordaneta, Pangasinan. Sa kuha ng CCTV, bumiyaheng motorsiklong yan sa MacArthur Highway. Makikita ang isang kotse na pakaliwa at aksidenteng nasagi ang motorsiklo. Nagpagulong-gulong ang rider habang bumangga sa plaza ang motorsiklo. Nakatayo naman agad ang rider. Nagkaareglo na ang rider at driver ng kotse. Patatawag daw ng ombudsman si Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dati umanong aide at bagman ni Vice President Sara Duterte kapag natapos ang mga pagdinig ng House Justice Committee. Balitang hatid ni Mariz Umali. Sa pagdinig ng House Committee on Justice tungkol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, narinig na binanggit ang pangalan ni Special Assistant Prosecutor Attorney Ryan Kilala ng Office of the Ombudsman. Sa testimonya na nagpakilalang aide at bagman umano ng bise na si Ramil Madriaga, sinabi niyang nagbigay siya ng 2 duffel bag kay Kilala na may laman umanong tig 30 to 35 million pesos bawat isa. Nag-issue ng Office of the Ombudsman ng show cause order para pagpaliwanagin si Kilala. For him to explain the allegations that have been exposed in not only the hearing but also the affidavit of Ramil Madriaga. So this is something that we will pursue to make sure that yung integrity ho no ng ating opisina ay nandun pa rin. So we will make sure na yung mga ganyang kwento, we get to the bottom of it, understand kung ano talaga nangyari, and then we will resolve on that basis. Binigyan si Special Assistant Prosecutor Kilala ng 48 oras para magsumite ng paliwanag. Kalakip ng show cause order ang kopya ng notarized affidavit ni Ramil Madriaga na siyang ginamit na batayan ng investigasyon. Mayroon namang 48 oras si Kilala para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat patawan ng disciplinary action. Kapag lumagpas ang deadline, maaari raw itong ituring na pag-amin sa mga paratang laban sa kanya. Ayon kay Clavano, hahayaan muna nilang matapos ang pagdinig sa Kamara bago kausapin si Madriaga. Kabilang pa sa mga alegasyon ni Madriaga ang umano'y panggugulo at pag-assassinate pa kay Pangulong Bongbong Marcos kung hindi ito susunod sa napagkasunduan umanong term sharing sa pagitan niya at ni Vice President Sara. Sa panayam kay DILG Secretary John Vic Remulla, sinabi niyang may mga pinangalanan na si Madriaga na mga contracted hitman. It was an option from the very start. In fact, may mga na-name na siya na contracted hitman. I think it will come out in the future testimonies. Lalabas pa. Mariz Umali, nagbabalita para sa GMA News. Ito ang GMA Regional TV News. Patay sa pananaga ang isang magsasaka sa Pamplona, Negros Oriental. Natagpo ang walang buhay sa damuhan ng biktimang tadtad ng sugat. Sumuko kalaunan ng suspect na isa ring magsasaka. Itinurnover niya ang itak na gamit sa pananaga. Base sa investigasyon, away sa lupa ang sanhi ng alitan ng dalawa. Ayon naman sa kapitan ng barangay, parehong hindi pag-aari ng biktima at ng suspect ang lupang pinag-aawayan nila. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang suspect na nahaharap sa reklamong murder. Arestado ang dalawang babae matapos mahulihan ng mga matataas na kalibre ng baril sa Talayan, Maguindanao del Sur. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng ulat tungkol sa isang kahina-hinalang sasakyan. Kaya naglatag ng checkpoint at naharang ang isang SUV. Doon tumambad ang ilang baril, bala at mga magazine. Ayon sa driver, inutusan lang siyang magpagas. Itinuro niya rin ang may-ari umano ng mga baril na nasa loob ng sasakyan. Naaresto ang mga suspects sa sinagawang follow-up operation. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Walang pahayag ang mga suspect. Isinusulong sa Senado na ibaba sa 10% ang kasalukuyang 12% value-added tax o VAT sa bansa. Epektibong paraan daw yan para mapababa ang presyo ng mga serbisyo at mga produkto, lalo na ang petrolyo. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Maliban sa mga hilaw na agri-product at pagkain, halos lahat ng bilihin at serbisyo ngayon ay meron ng value-added tax o VAT. 12% agad ang patong sa presyo na pinapasan ng lahat ng consumer, mahirap man o mayaman. Kaya ang gusto ni Senador Bam Aquino, ibalik yan sa 10% na lang. Yan naman ang dating VAT talaga bago ito itaas noong February 1, 2006. Sa ganitong paraan, direktang bababa ang presyo ng mga produkto at serbisyo kabilang ang petrolyo. Yan ay para matulungan kahit ang middle class na ayon kay Aquino ay hindi nakakakuha ng direktang tulong mula sa gobyerno.
May naunang panukala si Senador Mark Villar bago pa ang krisis. Ibababa rin nito sa 10% ang VAT, pero pwedeng ibalik ng Pangulo sa 12% kapag inirekomenda ng Finance Secretary kung masyadong malaki ang kakulangan ng pondo kumpara sa gastusin ng gobyerno sa isang taon o projected deficit. Ang panukala naman ni Senador Loren Legarda, pansamantala lang ang pagsuspinde o pagbawas sa VAT sa produktong petrolyo. Yan ay kung isang buwan ang umabot sa $80 per barrel ang average na presyo ng Dubai crude o kung may deklarasyon ng State of National Emergency o Calamity at sobrang tumaas na ang presyo ng langis. Sabi rin ni Senador Amy Marcos, mas mainam kung VAT ang alisin imbes na excise tax. Sabi ko, aralin ninyo sana yung VAT. Sabi na, napakahirap niyan, may input-output. Ramdam ka agad sa gas station. Base sa pananaliksik ng GMA News Research, ang Pilipinas at Indonesia ang may pinakamataas na VAT sa buong Southeast Asia na 12%. Pinakamababa naman ang 2.5% VAT ng Timor-Leste, habang ang Brunei ni walang VAT. Hinihingan pa namin ng komento ang Department of Finance sa panukalang ibaba ang VAT. Pero nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na petroleum market lang ang makikinabang kung alisin ng VAT sa produktong petrolyo. You know, here's the thing with the VAT. Especially the VAT on oil, on petroleum products. The VAT on petroleum products, we are going to get a windfall profit from that because tumaas yung presyo ng crudo. And because of that, all the importations will have at the present VAT rate, we will get funds from extra funds from that. If we take away the VAT on petroleum products, it will only help the petroleum market. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA News. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na dati nang sangkot sa kidnapping ang mga nasawing suspect sa engkwentro sa Parañaque nitong Miyerkules ng gabi. 50 milyong pisong ransom money ang inisyal na halaga na hiningi umano ng mga suspect. Balitang hatid ni June Veneracion. Napagapang sa takot ang mga tao sa isang kainan sa Parañaque. Nang bulabugin sila ng sunod-sunod na putok. May mga nagsidapa, ang iba nagtago sa banyo. At nagpatay ng ilaw. Ayon sa uploader na si Pau Sagenes, narinig nilang may nagbabarilan sa labas. Kaya agad silang nagtago lalo't may kasama silang bata. Nang humupa ang putukan, magkakasunod na inilabas sa mga pulis mula sa isang sasakyan ang 4 na lalaking duguan. Ayon sa PNP, mga suspect sa kidnap for ransom ang 4 na nakaengkwentro ng mga pulis sa bahagi ng Macapagal Boulevard. Nailigtas ng PNP Anti-Kidnapping Group ang 78 anyos na biktima. Isinagawa ang rescue operation kasunod ng sumbong ng kaanak ng biktima matapos siyang dukutin noong April 14. Ngayong February 14 ay nag-report sa atin yung isa sa mga complainant at sinasabi nga nila na nung kanilang kamag-anak na isang naturalized Pilipino na at kinidnap nung araw na yon. Gamit umano ang cellphone ng biktima, tumawag ang mga kidnapper sa kanyang manugang. 50 milyong piso umano ang inisyal na hininging ransom, pero napababa ito sa 10 milyong piso. Bandang alas 7 sa may Quirino Grandstand, ibinigay ng kaanak ng biktima ang ransom sa mga suspect. Ang usapan, malapit sa CCP complex, ibababa ang biktima, pero hindi ito natuloy. Naghiwalay umano ng ruta ang mga suspect. Sakay ng SUV ang biktima, habang ang ransom naman nasa MPV. Parehong sinundan ng mga pulis ang dalawang sasakyan. At nang ibinaba ang biktima, doon na kumilos ang mga operatiba. Nang masense nila na pulis pa lang at may nagkapaputok po. So ganun na po ang naging resulta. Isinugod sa ospital ang 4 na suspect pero idineklarang dead on arrival. Sugatan din ng isang pulis. Maayos na ang kanyang kalagayan. Dumating ang mga operatiba ng Southern Police District para tumulong sa pagproseso sa lugar. Ayon sa SPD, walang naiulat sa kanila kung may nadamay na sibilyan. Ang MPV naman na gamit ng ibang suspect natagpuan sa isang parking lot sa Adriatico sa Maynila
Nang inspeksyonin ng SOCO ang sasakyan, tumambad sa kanilang iba't ibang gamit tulad ng baril, mga bala, 2 pares ng plate number at conduction sticker. Meron ding posas, cable tie at mga damit, kabilang ang ilang uniforme ng PNP na bine-verify pa kung lehitimo. Na-recover din sa sasakyan ang mahigit 1 milyong pisong cash. Hinala ng pulisya, itinakbo ng mga tumakas sa suspect ang malaking bahagi ng ransom. Pinaniniwalaan po natin bilang parte ng investigasyon. Di tayo naniniwala na 4 lang po yung suspects natin. Ayon sa PNP-AKG, dati nang sangkot sa 2 kidnapping case ang mga nasabing suspect. 2 raw sa kanila ang dating pulis, habang ang isa nakitaan ng NBI ID. Itong mga background ng ating mga suspect, 2 po doon, nakakalungkot man, 7 po ito yung mga dating bahagi ng ating kapulisan at 2 po doon ang civilian. Yung isang grave neglect of duty, yung isa ay mayroong naka-awol at yung isa po pala doon sa mga suspect natin dito ay mayroong warrant of arrest. Malversation of public funds. Sinisiyasat pa ng PNP kung paanong nakilala at dinukot ng mga suspect ang biktima na isang negosyante at naturalized Filipino. Inaalam pa rin kung may iba pang sangkot sa pagdukot. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA News.